Voluntaryong haharap sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ni dating Congressman Zaldico, ang ICI magtatakda ng petsa para sa pagdinig na posible nilang i-live stream. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng aligasyong ito ni dating Congressman Zaldico laban kay House Majority Floor Leader at Presidential son Congressman Sandro Marcos, nagboluntaryo ang nakababatang Marcos na tumistigo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ng komisyon sa investigasyon nito. Ayon kay Co, may budget insertions taon-taon si Congressman Marcos mula 2023 hanggang 2025 na umabot sa lampas 50 billion pesos. Itinanggi yan ni Marcos, tinawag niyang destabilisasyon ang ginagawa ni Co. Ang ICI magtatakda ng petsa ng pagdinig kay Marcos. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath. Malaking bagay sa amin. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. What do you think? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman to humingi na executive session sa komisyon. Based on our rules, unless there's a request, formal request for an executive session, the default will be live streamed. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na may live stream ng komisyon simula nang i-anunsyo ng ICI ang live stream ng isang linggo at sabihin ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-live stream na sila noong Oktubre pa. Ngayong araw, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umuni nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar pero sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi nagsalita si Vargas pero sa isang pahayag sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga diskaya sa kanyang distrito. Nagbigay din daw siya ng mga impormasyon na makatutulong sa komisyon. Kahapon, humarap din sa ICI sina Quezon 3rd District Congressman Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Congressman Leody Tariela. Hindi rin sila humarap sa media. They were all in executive session. But basically, this has something to do with what our ongoing investigation on the flood control projects. Meron pang ibang kongresistang ipatatawag ang ICI sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.